Tara, pahinga muna tayo. Camping sa tabing dagat na walang ibang maririnig kundi ang mga alon at mga ibon. May konting challenge at hirap, pero basta kasama ang mga kaibigan, samahan mo pa ng tawanan, sigurado tunawan lahat ng nararamdaman mong pagod sa katawan. Isang episode na pamparelax at pang-inspire ang handog ko sa inyo. Pang-inspire na mag-resign na kayo sa inyong mga trabaho para makapag-camping na rin kayo. Tara, samahan nyo kami mag-camping dito sa Agno. Hanap tayo ng camping spot natin dito sa may Agno. Meron tayong secret spot dito eh. Tingnan natin kung hanggang ngayon ay secret pa. Kasama natin si MJS. Saka si... Sino ba to? Biero. Dos kasi alam kung ano yung pangalan niya. Isasama ko dapat ang mag-ina ko, total nakakotse naman kami. Kaso may practice daw ng sayaw ang anak ko para sa contest. Kaya naman kami na lang muna ng mga tropa ang bumiyahe. Ganda sana yung tubig dito sa baba. Kaya lang mag-high tide pa kasi yan mamayang gabi. Pag bumesto kami sa mga batuhan, tatangay kami ng mga alon. Subukan natin babayin yung beach. Sayang, wala tayong mapwesto Wala feeling ko yung tubig aabot hanggang dyan sa edge direct kasi nakaangat yung mga kabangka. Oo. Saka yung dun, yung buhangin, siksik. Ibig sabihin nababasa. Dito sa yung tubig. Ito. Tara pre, hindi ako sasamahan. Ha? Samahan ko. Akala ko pupunta mag-isa. Bago, tayo nga, ipapaalam tayo. Pag tayo pre, plural yun. Magandang hapon po. Sir, paalam lang kami kung pwede kaming mag-iwan ng sasakyan dito. Okay lang po. Pwede kami mag-overnight dyan sa Thank you, boss. Dito sa may dagat. Dito ay. Ay, sa dagat? Oo, boss, pwede. Sige. Thank you, kuya. Oo, boss. O, sige. Sensya na, ilang baon namin kasalubong. Sige pa. Ugali namin magpaalam palagi sa mga lokal para meron kaming basbas. Medyo malayo sa parking area yung spot kaya kailangan naming bitbitin ang mga gamit at dahil mga tamad bumalik, pinilit namin kargahin lahat ng sabay-sabay. Ano yun? Sa mga nakakaalam ng lugar na to, huwag kayong maingay ha. Kasi baka masalaula to kapag masyadong marami ang nagpunta dito na alam nyo na mga walang pakialam. So mapupuno ng basura to pag nagkataon. Okay, maglala. Meron pa naman tayo mga susunod na pupuntahan na isi-share ko sa inyo dahil yun, may mga nag-aalaga or private. May mga nakikinabang na LGU, lokal, ganyan. Pero ito, panitiliin natin siyang raw and beautiful. Nagsabit na ako ng tarp para sa pwesto ko. At dahil mainit, binaliktad ko yung underside, yung silver part. Siya yung nasa ibabaw para mare-reflect niya yung init. Pag yan kasi yung nasa ilalim at tirik ang araw, para kang nasa oven. Kaya maganda kung bibili kayo ng tarp yung merong silver part para kapag summer, may paraan kayo para mabawasan yung init sa shelter nyo. Ang problema lang kapag nakaibabaw yung silver part ay yan, nakalundo siya sa gitna kasi wala siyang talian. Wala siyang talian sa silver part. Lahat ng talian niya nandito sa
ibabaw na part sa top part. Ngayon, ba't hindi ko na lang siya sinampa dun sa ating tali? Ang problema kasi nun, pag nakasampa yung tarp mo sa tali, kapag umulan, tutulay yung tubig sa tali. Tapos, since normally, yung gitna yung pinakamababang part ng tali, didiretso doon yung tubig, tutulo sa'yo. Kung nakahamok ka, hindi ka makakatulog na maayos. Kung nakatent, okay lang. Na isampa mo yung tarp sa ibabaw ng tali. Pero since nakahamok tayo, kailangan yung tarp nasa ilalim ng ating tali. At speaking of tali, maglalagay pa ako ng isang tali sa ilalim naman ng tarp para sabitan ng mga gamit natin. Kasi kung hindi, papapakin niya ng mga langgam. Pwede kaya pag umulan, siguradong mababasa. Ha? Ganun lang. Nagbaon si Dos ng mga mangga para gawing shake. Mag-shake kami dahil meron ako ditong portable blender. Oy, gumagana pre! Kala ko walang charge. Pagkakataon ko pa masana i-promote yung dalawang Blue Yeti kung walang charge. Kala ko yan. Binibiyak ka yung Dos. Lagay mo sa loob yung GoPro. Tabo naman ang mangga, laglaga mo. Yan, laglaga mo. Sabi na mga audience, so tangin na yun, sasayang kayo ng pagkain. O, di namin sinayang to ha. Wala kami sinayang ng pagkain ha. Tapos na. Patay na? Oo. Dep. Lobat pre. Pwede ba ito gamitin ng kwan? Oo, pwede naman. Kasi ano mo pre? Type C na charger. Gamitan na natin ang kapangyarihan ng Blue Yeti AC70. Dapat pala, dinala ko na lang hindi saksak. Pero naman ding saksakan tong Blue Yeti AC70 na 220 volts at 1000 watts na output. Bibili nga rin ako nito bukas. Yun! Ganun lang, no? Bel. Pagkakataon kasi dalawang beses na natin ito nasalang sa bagyo, signal number 3 at 4 ata yung isa. Dito rin natin makikita yung tibay na altitude outdoor na gamit nila MGS at Viajero. Actually ito ang pinakamagandang brand ng 3x3 na tarp. Wala lang sila mas malaki kaya hindi ako nakakabili, pero kung meron silang 4x4 din ako bibili. Itong pinili ko kasi 4x4 yan, sa China galing. Ano yung purpose niya? Pag dumalo yung tubig dito dahil uulan, i-stop siya dito, dito siya tutulo. Kung meron pa rin makalampas dahil malakas yung agos ng tubig, dito siya ulit mag-i-stop at tutulo para hindi umabot sa mga sinampay natin. Ganyan din ang ginagawa ko sa strap ng hammock para hindi bumababa yung tubig sa mismong duyan kapag malakas ang ulan, na maya-maya nga ay hinagupit na kami kasabay ng malakas na hangin. Pero mukha namang hindi magtatagal kaya hindi ko na binaba sa lupa yung mga edges ng tarp. Yung pangsigang may anghang pa ng konti, di ba? Ito wala eh. Gusto mong enjoy yung tamis ng ano, ng laman ng sili. Ito. Alam ng mga Ilocano to eh. Ano bang tawag sa ano, siling ganito? Yung Bading. wala. Ano pre? Anong tawag doon? Gabi ka. Homophobic ka, ano, MJS?
kami doon sa may rock formation. Makorals yung beach niya, tapos malalakas yung alon. Pero pag ganitong months lang naman, pag summer, lumala yung alon dito. Baliktad eh, dito sa west kapag malapit na yung bare months, malalakas yung alon. Doon sa east, mga bandang Aurora, doon naman malumanay kapag malapit yung bare season. Pag summer, doon naman malalakas ang alon. Saka nagkalat din yung basura, pero yan, gawa naman ng dagat. Tinatangay ng dagat papunta sa shore. And since wala namang resort dito, wala maglilinis. Kaya nagkalat yung mga plastic bottles. Sa tuhod! Aray! Wow! Ang ganda! Ang ganda ng view! Uy! Ganda, may mga pool. Ayos pala dito, parang jacuzzi. Sarap may kasama ditong ka-date. Kaya lang, sayang, hindi ko nasama yung maganda. Grabe, napakaganda dito. Ang daming spot na napaka-picturesque. Ganda ko ng litrato. Ganda ng rock formation. Habang nanonood ka ng sunset, oh. Ay, yan sarap. May water bender dun. Water bender! Sama, pre, sama! Wait lang, wait lang. Okay, samay. Nautot ako! Grabe, utot mo, pre. Maganda yung kanina yung medyo nakaangat. Ganyan, dali. Ang tagal. Lalabas na. Hanip. Hoy! Batang cloudy na niya, direct. Ha? Batang cloudy na niya. Sa ano yun? Ganda! Hindi ako nasilipan. Das. Ay, silipan. May butas pala yun dyan. Dito lang tayo ng instant ramen.
shrimp. Kaya shrimp ihalo natin sa ramen. Pinigisa ko lang siya kasi mas ano eh, mas matamis ang shrimp kapag naluto sa mantika kaysa sa binoy. Totoo ba yun, pre? Ang pambansang ramen ng mga campers, gin ramen. Mag-share pala ako sa inyo na ano, style ko ng pagluto ng gin ramen. Kamay? Brown bag ka na lang. Pang-pitate na rin. Papalpitate ka. Huwag mo siyang isipin, pre. Inuman mo ng kape. Kape-kape. Hindi, para yung palpitation mo, kakalabanin ng another palpitation. Para mamatay ka na. Maglalaban sila kung sino mananalo, pre. Hindi ka ba nag-gin ramen? Hindi. Lagi yung sarap to. Madali pa siya. Oo nga. Madali kang mamamatay pag lagi mo kinakain. Bibilis ang buhay mo. Taro natin yung shrimp. Mga kalahating pack ng ano, ng 50 ml. So 25 ml na gatas. Charan! Tom yum soup paste. Hindi na siya mild ngayon. Extreme na. Hindi, mild lang yan. Ultimate Gin Ramen. Ala Direct Gino. Makakain ka na, pre? Makakain ka na? Ako direct. Oo, subukan ka namin dyan. Pasyente. Gaalang dyan! Tapos yung naka-incline, pre. Nakaangat yung ulo. Dextrose. Biglang nagka-panic attack si Jonel gawa ng pagsakit ng ulo niya. Pero nadaan naman sa kwentuhan. Kalaunan, nakalimutan din ng isip niya yung pag-overthink. Nakakatulong din yung pagsisiga para kumalma. May kilala ko, ganyan ginagawa tuwing may anxiety attack. Nagsisiga siya. Effective naman daw. Nung pinakamalala niyang atake, nagamot ng pagpapaapoy. Kaso di na niya nagawa ulit. Nakulong kasi siya pagkatapos niyang sunugin yung bahay ng tiyahin niya. Pero isang niknik na nag-good morning sa akin. Kaya, papahid na tayo ng Epicacent oil. Ito yung nakalimutan ko last week. Nag-camp kami sa Daang Katutubo. Yung dami ko pang pantal, oh. Mga marka pa ng ano, kagat ng niknik. Hindi ko na maulit yun. Nagdala na ako ng Epicacent. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang niknik, huwag yun ang susubukang malaman. Alaman nyo kapag kayo ay nakagat. Magdala kayo ng Epicacent oil. Kapag mga ganitong lugar pupuntahan nyo, mapuno, mahalaman, at hindi nakaka-deter ng niknik ang off lotion. Off deep wood spray, oo. Pero off lotion hindi. Habang nagluluto ng almusal ay may binatilyong lokal na lumapit at nakipagkwentuhan sa amin. Bagay na nilulook forward namin tuwing magkakamp kami sa mga raw spots. Mas nagiging malalim kasi yung connection namin sa mga lugar. Tuwing nakakarinig kami ng mga kwento mula mismo sa mga lokal. Ay, yung sisisit na may compressor? Shoutout pala sa kaibigan namin si Albert, si Lacocherong artist. Meron kaming mensaheng 3 para sa iyo, Albert. Sabay-sabay ha. 1, 2, 3. Sa last video kasi ni Albert, kasama niya yung aso niya. Kaya nagbabakasakali kami na pag naging aso din kami, makasama namin siya ulit. Sama-sama, baka nakalimutan. Puntahan natin yung isang lokal na naman. May nahuli silang pugita. Bibili natin para pang lunch natin.
Kahit isang malaki lang, pre, no? Yan na lang lunch natin. Oo. Parang pusit lang naman yan ni Pluto, no? Kahit isang kilo, direct para 180. Hindi, kahit isa lang pero 180. Pero natin 180. Parang marami masyado eh. Ito lang oh, isang mali. Ilagay lang sa ramen. Hindi pa ako nakatingin ng pugita eh. Ilan ang galamay ng pugita? 8. 8. Bakit ang tawag sa kanya tentacles? Di ba dapat tentacles? Paisip ako doon tentacle. Yeah! Pang riders din sila. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You could gain from being nicer. Know when to talk and when to shut your mouth. Oh, ito pa ako nakapunta dyan. You're so moody, you're such a fighter. Try to open up your mind sometime. Uwi na lang, may pahabol pang adventure. Dahil hindi kami mapakali at hindi kami nakapagbanlaw. Hanap kami ng ilog. Okay na to. Parang agar. Kasya pa ba kotse dyan? Tingin mo? Hindi na. Di na? Okay, multi pa natin. Kailangan magkasya ang kotse kung meron mga dada. Ayos! Malinaw yung tubig, pre! Oh. Doon ka banda, magtago ka na doon. You'll be just You'll be just fine. Gusto ko sana mag-shoutout, pero imbis na shoutout, sumama na lang kayo sa akin. Mag-message lang kayo sa Facebook page ko na Direct Gino din ang pangalan, ng proof na kayo ay Freedcon Intercoms user, at ipapasok ko kayo sa GC kung saan nandoon yung mga kaistokuhan natin na sinasama natin sa mga ganitong adventures. Tara na, adventure tayo. Stokwa, budget, Tarian style.